sa akin dahil mamaya paglaki po ng anak ko, magkita kami, tinginan na lang kami gano'n, hindi niya na ako kilala kung sino ako. Magandang tanghali po. Pwede po bang makausap si Carmen? Naku, umalis siya. Bukas pa ang balik niya. Balik ka na lang bukas. May maiwanan ba ako? Buti nga, hindi ko pinamigay sa iba eh. Oy. Carmen! Nay. Mama daw, narinig mo? Bakit ayaw mo isoli sa kanya ang bata? Napamahala sa'yo? Opo. Gano'n mo kamahal ang bata? Ngayong hapon sa public attorney, ina, umalma ng ayaw isauli sa kanyang anak na ipinaruga sa kaibigan. Ang kaso, kidnapping. Gaganap bilang Aimee si Jennifer Lee, ang inang inagawan ng anak. Kasama si Ruby Ruby bilang Carmen, ang inaakusang ayaw magsaoli ng anak ni Aimee. Matalik na kaibigan ni babae, kinuha raw ang kanyang anak, itinago at ayaw nang isole. Ganon? Bakit? Tara, alamin na natin ang magaganap mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan sa sandaling ito ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrireklamo, anong iyong pangalan? Ang nagrereklamo, Aimee Cruz, 25 taong gulang mula sa Riverside, Commonwealth, Quezon City. Maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Nung nanganak po ako noong October 10, 2010, wala na po kasi akong asawa eh. Kumbaga, nung nabuntis pa po ako, iniwanan na po ako ng tatay ng bata. Sabi po kasi, pumunta siya ng ibang bansa. Tapos po, after nung 2 months po, December 17 po, pinagkatiwala ko po rito kay Carmen, Sasi yung anak ko. Oh, Aimee. Oh, ba't sama ba yung baby mo? Amahan mo ganyan eh. Hindi kayo. Bakit? Ano? Carmen, kailangan ko ng tulong mo. Bakit? Ano ba? Ano? Iiwan ko lang pansamantala dito ang bata. Carmen, ikaw lang yung mapagkakatiwalaan ko, tsaka ikaw lang yung makakatulong sa akin. Mamamasukan akong kasambahay. Promise, pag nakaipon ako, babalik ako kagad dito para mapabinyagan yung bata. Tapos nung pagbalik ko ng February 17, wala na po sila rin sa bahay na tinutuluyan nila. May nakapagsabi po sa akin na umuwi raw po sila ng probinsya ng January pa. Carmen! Aimee? Aimee, ikaw nga! Kumusta ka na? Okay naman. O, bakit ka napasyal? Dadalaw sana ako kay Carmen tsaka sa anak ko. Kay Carmen? Naku, nung 1 buwan pa sila umalis. Umuwi ng probinsya, yung buong pamilya. Ha? Sa probinsya? Sige, iwan na muna kita ha. Ang inaano ko, kung uwi sila ng probinsya, bakit hindi niya ako inabisuhan? Walang katotohanan. Walang katotohanan, sinabi na nga sa akin eh. Dahil pinag-usapan natin, dalawin mo yung bata buwan-buwan. Paano ko Anong ginawa mo? kung dinala mo ng probinsya? Di ba pinabayaan mo yung anak mo? Paano ko pababayaan? Ay, kaya nga ako pumasok ng kasambahay, di ba? Para buhayin ko yung anak ko. Di ba sabi ko, dalawin mo buwan-buwan para paano ko nga makita mo? dadalawin buwan-buwan kung umuwi kayo ng probinsya? Pinaabot mo ng 2 taon. Bago ka bumalik. February 17, bumalik ako. Hindi naman ako mayaman, 2011, no? nasaan kayo? Nasa probinsya kayo. Oo nga, inuwi ko. Inuwi mo? Kaya nga inuwi mo. Kami. Bakit hindi mo malang tinext sa akin na uwi pala kayo ng probinsya? Alam mo nawala yung cellphone ko. Paano kita makanta? Paano kung malalaman na wala ang cellphone mo? Hindi ka nga nagte-text sa akin. Ayun na nga eh. Nagte-text ako sa number mo, wala Malay na yung ko kung pala. saan ka na. Teka, sandali. Kasal ka ba sa ama Hindi ng po. bata? Hindi. May birth certificate ba ang bata? Meron po, pero wala pong pangalan niya makasama Nasa pangalan mo? Opo. Bakit pinagkatiwala mo ang anak mo dito? Sa kasi iyong po- nirereklamo? Kasi po, nung mga anak po ako, siya na rin po nakasama ko eh. Kumbaga, Ano mo siya? naging matali ko na po siyang kaibigan. Matali kayong magkaibigan. Dapat kasi Ilang tumupad taon ka na? sa usapan. Bali po nung pagtira ko po ng January nung 2010 doon sa tabi po ng bahay nila, magkapit bahay po kasi kami. Magkapit bahay kayo? Opo, siya na po yung naging malapit kong kaibigan doon.
Mula nang iwan mo ang bata, ang sabi mo, nanganak ka noong October 10. Kailan mo binigay ang bata dito kay December Carmen? 17 po. So, 2 buwan yung bata, ibinigay mo Opo. sa kanya. Opo, kahit po masakit sa akin, syempre Pagkatapos magpapos ko noon, po. binalikan mo ang bata? Opo, nung January? February po. O January, bakit hindi mo dinalaw? Hindi po kasi po, wala po akong sapat pa na pera nun. Wala na po Kapapasok kami ko lang po nung bilang bumalik siya, kasambahay. kaya- Sabi Anong ko, usapan nyo nitong si Carmen sa batang ito na 2 buwan sabi ko, na anak buwan-buwan mo na dalawin niya iniwan mo para sa kanya? makilala ang din usapan siya po bilang namin ina. sa kanya, Pero hindi siya pag tumupad sa makaano ako, usapan. sabi kong ganun, magbibigay ako sa'yo, pwede bang hindi kita bigyan? Alam ko na banding kapos ka. Diba? Tapos yung pag kakatwirin sa akin, nawala yung cellphone niya. Totoo Paano naman. Kailan mo dadalawin? binalikan? February? February po. February. Anong date? February 17, 2011. Ano natuklasan mo pagbalik mo sa bahay niya? Wala na po sila ron. Wala na. Opo, sabi po nung isang kapitbahay po namin doon, umuwi na raw po sila ng probinsya. Kailan mo huling nakita ang batang ito? Yun lang po, nung pagkakabigay ko lang po sa kanya. Hanggang ngayon, di mo pa nakita Hindi yung na bata? po, hindi ko na po. Umuwi na, nung nalaman ko po netong taon ng January na nandito na po puli sila. Di ba hinahanap mo si Carmen? Si Carmen? Oh, bakit? Nakita ko siya noong isang araw sa palengke Hindi pa kayo nagkita? Tsaka po ako bumalik dito para tignan ko kung dala nila yung anak ko. Hindi po nila dala yung anak ko Hindi dala. Hindi po. Dapat Iniwan na. po nila sa probinsya. Bakit hindi sa kapamilya mo iniwan itong batang to? Wala po silang kasi nasa probinsya po sila. Bakit, Hindi mo binalikan. bakit nakalipas ang 2 taon hindi ka man lang, hindi mo siya hinahanap sa probinsya nila? Ganun na lang Hindi baka ko po alam dali ma'am kung saan po silang probinsya. Hindi ko alam address nila sa probinsya Sige, pasensya ka na. Sige, sensya na din Babaka sakali lang naman ako. Maraming salamat. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. O ngayon lang uli kayo nagkita? Ngayon lang Dito po sa uli, public ngayon lang attorney? po uli. Meron ka bang sapat na kakayanan para buhayin ang anak mong ito? Meron po, kaya nga po ako pumasok ng kasambahay. Tapos ngayon po, meron din po akong balak na may ibang bansa. Dalaga ba si Carmen? Hindi po, meron din po siyang anak. Ilan? 2 po. Anong mga hakbang na ginawa mo para mabawi mo ang batang ito na anak mo mula kay Carmen? Nagtanong-tanong din po ako dun, ma'am, sa inupa namin dati. Kung meron po silang alam ng cellphone number nito, wala naman po nakakaalam. So kaya nung may nakapagsabi sa akin, kasi yung kaibigan ko dito sa Riverside din, sabi sa akin, nandito na si Carmen. Sabi nga ganun. Napuntahan mo na, baka bigla na namang mawala to. Tapos nung nakita niya ako, hindi ako inaharap. Carmen? Carmen? Si Amy yun. Sabihin ko. Lumabas ka mo. Sabihin mo, wala ako. Sabihin mo, bumalik bukas pag hinanap pa. Dalian mo na. Sabihin mo, ha? Oo. Sabihin mo. Carmen? Magandang tanghali po. Pwede po bang makausap si Carmen? Naku, umalis siya. Bukas pa ang balik niya. Balik ka na lang bukas. Ganun po ba? Sige, salamat po. Pwedeng pakisabi na dumalaw si Amy? Sige po. Hindi ka niya hinaharap? Hindi po. Anong pakiramdam mo? Tinatago na yung anak mo? Tinatago po niya talaga yung anak ko. Bakit kaya niya tinatago ang anak mo? Hindi ko po alam dyan. Nakakatulog ka pa ba na mahimbing na wala yung batang Paano yan? po ako magulang po ako, hindi ko po alam kung paano Pinabot mo pa ng 2 taon? paano sila magpalaki ng bata Magdadalawang ngayon, taon? kung ano ng itsura ngayon. Meron ka na bang ibang kinakasama ngayon? Wala po. Gaano kasakit sa'yo na bagaman may demand ka na sa kanya na isoli ang bata ay para isoli sa'yo? Masakit po syempre sa akin dahil ba may paglaki po ng anak ko, magkita kami, tinginan na lang kami gano'n, hindi niya na ako kilala kung sino ako. Kung magkasalubong kami sa kalsada, hindi niya rin niya kilala kung sino ako. Hindi ka na talaga kilala dahil malaki Kaya nga, na. kasi nga nilayo mo nga, di ba? O kahit ngayon ikaw, mo lang gawin ko binalikan sa eh. anak mo yan. O, Dapat binalikan kunin ko yung anak mo, agad. itago Nung ko ng pinag-usap- provision. Ano nung mararamdaman mo? pinag-usapan natin, tumupad ka. Hindi. Tumupad ka? Paano nga ako tutupad? Nilayo mo nga, dinala mo nga na probinsya. Ano Nangyari reklamo sa mo kanya. ngayon? Bakit? Yung nga po, ang gusto ko Ikaw ba, makita ko walang yung anak mali? ko, makuha ko na yung anak ko sa kanya. Ikaw ba walang Mabawi mali? ang anak mo. Mali mo rin naman Gusto mong mabawi ang anak Gusto mo ko mula po kay talaga, Carmen. gusto ko pong makuha sa kanya yung anak ko. Okay. Nako mga kapatid, say nitong si Amy, ipinagkatiwala at inihabili niya ang kanyang baby dito kay Carmen. Pero nang kukunin na ni Amy ang kanyang anak mula dito kay Carmen, ayaw na itong isoli ni Carmen. Parang may problema yata doon na. Pero sandali, ano nga kayang say ni Carmen dito? Ano ba bigyan mo pakilala ng mo doon sa aalagaan yun. pamilya mo? Ampun mo tong batang to? Kapatid ng mga anak ko. Paano naging kapatid ng mga anak mo? Hindi naman ikaw ang nagluwal dyan. Ano ang tawag sa'yo ng bata? Mama. Mama, tawag sa'yo sa akin, ano? Sino po kayo?
tatanungin kita ngayon. Ang inireklamo, anong pangalan? Ang inireklamo, Carmen Sase, 34 taong gulang mula sa Jasmine Commonwealth, Quezon City. Anong nangyari noong December 2010, Carmen? Nanganak po siya, iniwan niya po sa akin para maghanap po ng trabaho. Ang sabi ko po sa kanya, Nadalaw-dalawin mo yung bata. Ikaw ang nanay nito. Baka hindi ka na makilala. Nakakaasa ka. Gagawin mo yung sinasabi mo na yan, ha? Bibisitahin mo dito yung anak mo. Madalas. Ha? Makakaasa ka. Tsaka, huwag mong kakalimutan yung panggastos, ha? pero pinaabot po niya ng 2 taon bago niya dinalaw. Di ba dinala mo nga ng bata? probinsya? Nasa Osamis po. Sinadya na po niya Nandun- siguro Kailan talaga pa? mag-iwan sa Kailan pa Osamis. napunta ng Osamis ang batang ito? Noong December po kami. December Bakasyon? 2011. Opo. Bakit 2 kailangan sa Osamis? Sino magpapakain sa bata? Nanay ko niya. sa nanay ko. Nay, kayo nang bahala sa... Kayo nang bahala sa bata, ah. Oo, ako na bahala. Baby! Iingat ka lang, Lia. Miss kita, baby. Babalik ka kasi mama. Ha? Nanay Sa mo? kanya ko pinagkatiwala sa Nasaan ang asawa binalik mo niya sa ngayon? nanay niya. Nandito po. Ang mga anak mo? Nandun po sa nanay ko. Wala kayong anak dito? Opo. Sa Maynila? Wala po. Bakit ayaw mo isoli sa kanya ang bata? Baka kasi attorney gusto niya pagbayarin napamahal niya na ako po sa sa mga akin ginastos yun. niya. Napamahala sa'yo? Opo. Gano'n mo kamahal ang bata? Mahal na mahal ko po. Mahal na mahal mo. Mas mahal ko yung Bakit anak ko yun napamahal sa akin sa'yo nang ang galing bata? yun eh. Tanggap naman po lahat ng pamilya ko, tanggap naman. Paano nga hindi tatanggapin? Eh baby yun, kahit sinong tao, Ano ba bigyan mo na pakilala mo doon sa aalagaan yun pamilya eh. mo? Ampun mo tong batang to? Hindi po, kapatid ng mga anak ko. Kapatid? Opo. Paano naging kapatid ng mga anak mo? Eh, hindi naman ikaw ang nagluwal dyan. Anong plano mo sa batang ito? Alagaan po. Alagaan? Alagaan yung anak mo, iniwanan mo sa nanay mo, paano mo nga alagaan yung anak ko? Pansamantala lang yun. Pansamantala? Baka pansamantagal. Eh, yung 2 anak mo, kung kunin ng ibang tao at ilayo sa'yo, anong mararamdaman mo? Susundan ko ng susundan. Susundan mo na susundan. Paano kung di mo alam kung saan nandoon na yung mga anak mo? Tinago na sa'yo. Inilayo na sa'yo. Anong mararamdaman mo? Masaya ka? Hindi po. Hindi? Eh bakit itong batang to dinala mo pa sa probinsya? Ba't hindi mo ipinaalam sa kanya? O pinagpaalam, Wala mo kasi. nadadali mo sa probinsya? Hindi ko man po siya makontak kung nasaan. O kaya, iniwanan mo doon, pinagbili ng mali yung kapitbahay natin doon. May maiwanan ba ako? Buti nga hindi ko pinamigay magbilin ka sa man iba lang eh. na, oy, ito na pala, nawala pala yung cellphone ko, pakabigay nga to kay kay Aimee. Bakit? Papayag ba silang iwan ko yun? Yung cell number mo, natural, papayag sila. Malamang yung bata, hindi sila papayag pag iniwanan mo sa kanila, dahil sa'yo ko nga iniwan nyo. Carmen, ano ang tawag sa'yo ng bata? Mama. Carmen, Nay. mama daw. Narinig mo? Mama. O yan, kakain na. Papakainin na siya ni Mama. Ayan na, oh. Ayan. Yan, Oh. O, Mama? tignan mo, nanay, mama tawag sa'yo sa akin, sino po kayo? Gaganunin Mama. ako ng anak ko? Bakit kung balikan mo lang ba siya eh? Bakit Mali hindi ka ka ron, kilalanin? mali ka, napakalaki mali mo ron. Mama. Mali ko doon. Bakit mama ang ipinatawag mo sa'yo? Kaya nga, Ayan o, po tingnan ang mo, nanay unang ka ba yung niya? bigkas sa akin Nanay ka eh. ba niya? Ikaw ba nagluwal sa kanya? Maawa ka naman sa anak mo. Wala ka na Kaya nga nga, doon maawa eh. ka sa Wala rin anak siyang mo, dahil matatawag wala na naman si mama. Kaya tatay, pinabayaan ko na kinuha lang mo na pa rin mama ang pag tawag tinanong niya pa sa rin kahit akin. wala ng nanay. Pati Wala ako, ka naman tinanggalan mo pigilan ng ko. karapatan sa anak ko. Wala ka bang planong isoli ang bata sa kanya? Sagutin mo yon. Sabihin mo na kung wala. Pero hindi ako papayag kung hindi mo ibibigay sa akin yung anak ko. Puntahan mo. O di, sige, ibigay mo sa akin yung address. Ura-urada pupuntahan ko yung anak ko yun eh. Ano sabi ng nanay mo tungkol sa batang ito? Sabi po niya sa akin kung hindi na ba po hanapin ng ina. Ano sagot mo? Carmen, Nay. hindi ba hanapin ng nanay niya yung bata? Sus. Hindi na siguro, no? Sigurado ka. Hindi na. Ang tagal na namin hindi nakikita nun eh. Sa makatwid, alam ng nanay mo na hindi mo anak yung batang mo. Opo. At ang nanay mo mismo nagpaalala sa'yo na baka hanapin ng ina. Opo. Ang sagot mo, hindi mo alam kung hahanapin pa. Opo. Bakit?
Meron bang inang nakalimot sa kanyang anak? Maliban na kung ang inang ito ay mayroong kulang sa kanyang pag-iisip, o kaya ay drug addict, o kaya ay malayaw, irresponsable. Pero kung inang may awa sa kanyang anak, hahanapin ang anak na yan. Babalikan at babalikan ang anak na yan. Nako, dahil naging pabaya itong si Aimee, say ni Carmen, napamahal na siya dun sa bata at may karapatan na rin siya dito. Ano kayang say ng mga kapatid natin? Agree kaya sila rito kay Carmen? Ang masasabi ko lang po kay Carmen, ibalik niya na lang po yung bata sa tunay na magulang. Bakit? Para hindi na po siya magkaroon ng malaking problema. Kayo po, Mami, agree ba kayo na mas may karapatan si Carmen? May karapatan pa rin si Aimee sa kanyang anak kahit na sabihin natin na 2 years na inalagaan ni Carmen yung bata at napamahal sa kanya. Yun lang. Okay, dito alamin naman natin mula kay Maming Red na Red. Happy Valentine's Day po. Ang para po sa akin, talagang kailangan po sa tunay na ina o ama, kailangan lumaki ang kanyang anak. Iyan lamang po ang masasabi ko. Amen. Ito po, belated happy birthday naman sa inyo. Ano pong masasabi nyo? Ang masasabi ko lang po kay Carmen, wala siyang kwentang kaibigan kasi parang nagiging sakim siya. May dalawa na nga siyang anak, pinag-interesan niya pa yung anak ni Aimee. Thank you, Mami. Nako, parang alam na naming lahat dito kung kanino ba talaga mapupunta si baby. Pero syempre, dapat hindi pinangungunahan ng batas. Pauli mo na. Balik mo na sa akin yung anak ko. Maghintay ka kung may pera ako. Bibigyan kita. Bibigyan kita ng pamasahe. Kunin mo lang yung anak ko. Bibigyan mo ako. O sige, bibigyan ko siya ng pamasahe, ma'am. Wala raw po siyang pera eh. Ang pagkupkup ni Carmen Sase sa anak ni Aimee Cruz nang walang pahintulot ay matatawag na kidnapping. Sa ilalim ng Revised Penal Code, nilabag ni Carmen ang Article 270 o ang kidnapping at failure to return a minor. Ipinagkatiwala ni Aimee ang anak niya kay Carmen sa pangakong babalikan niya ang bata. Subalit, inangkin ito ni Carmen ang sadyang pagdala ni Carmen sa bata sa kanilang probinsya at ang hindi pagpakita o pagsaoli ng batang ito sa kanyang ina ay mayroong parusa na reclusion perpetua o pagkakakulong ng 40 taon. Ginawa mong yan ay isang capital offense. Ano ibig sabihin ng capital offense? Kung may bitay ngayon, ay bitay ang hatol sa'yo. Kung walang bitay, ang hatol sa'yo, reklusyon perpetua. Habang buhay na pagkabilanggo, 30 taon sa kulungan sa New Bilibid Prisons. Ano ang krimen na naganap? Kidnapping and failure to return a minor. Article 270 of the Revised Penal Code. Ang hatol ng hukuman kung mapapatunayan habang buhay na pagkabilanggo sa kanino mang tao na pinagtiwalaan ng kustodiya ng bata na isang minor de edad na bata pagkatapos deliberately pinag-intensyonan na hindi isoli sa dapat pagsulian ng bata. Sa bawat elemento at bawat kataga na bumubuo sa Artikulo 270, habang ang batang yan ay nasa iyong posisyon, nasa iyong kustodiya at itinransfer mo yung kustodiya sa nanay mo, nasa inyo, pati nanay mo, pwedeng makasuhan. Pareho kayong pwedeng arestuhin ng ating kapulisan. Masakit ang katotohanan, pero iyan ang katotohanan. Sauli mo na. Balik mo na sa akin yung anak ko. Maghintay ka kung may pera ako. Bibigyan kita. Bibigyan kita ng pamasahe. Kunin mo lang yung anak ko. Bibigyan mo ako. O sige. Bakit magbibigyan pera? Di iuwi niya dito. Bibigyan ko siya ng pamasahe, ma'am. Wala raw po siyang pera eh. Hindi, depensa sa court yun. Dinala-dala niya doon, ibalik niya sa'yo. Maghintay ka kung magkapera ako. Kailan pa yun? Paghintay mo, nanay. Ano gusto mo? Asunto o areglo? Areglo na lang po. Bukas na bukas din, ibigay mo yung bata sa kanya. Ipaluwas mo dito. Ipahatid ko na lang po sa Gawin yung anong parang dapat yung anak ko dun eh. Kapagkat bukas na bukas din, nakahanda ang asunto laban sa'yo. Kung hindi mo isusoli ang batang ito, ikaw
Asunto o areglo? Areglo po, alang-alang na lang po sa pagiging magkaibigan namin neto. Pero pag di sinoli, Aasuntuhin ko po siya. habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa. Huwag kang umiyak, hindi kita pinaiiyak. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapagaan ng iyong kalooban. Aling Carmen, ano ba ang gusto mong sabihin? Bakit ka umiiyak? Naalala ko lang yung bata. Soli ko na lang po sa kanya. Sosoli mo? Opo. Kung hilingin naman po niya sa akin na idalaw ko sa kanya yung bata, dadalaw ko naman sa kanya. Alam ko naman ang pamahal sa kanya yun eh. Gagalahin ko pa rin yung nararamdaman niya, ma'am. Baka naman nandito lang sa Maynila yung bata. Wala po. Sinasabi mo lang nasa Osamis, ay napamahal na ka mo sa'yo eh. Kailan mo isosoli ang bata, Aling Carmen? Bukas po, tawagan ko yung nanay ko. Pahatid ko po dito. Pumunta pa na ilong mo. Ano? Bukas po, ipahatid ko po sa nanay ko. Pahatid? Opo. Saan kayo magkikita ni Aimee? Pumunta ka dun sa inuupahan ko. Alam mo bahay niya ngayon? Opo, tinuro po sa akin nung kaibigan ko na nakakita sa kanya. Sasamahan siya ng crew ng public attorney. Soli mo ang bata. Opo. Sa oras na malaman ko na hindi mo sinoli ang bata, inihahanda ni Atty. Soriano ang kaso laban sa'yo. Opo, attorney. Masakit man sa akin, pero dapat maghari ang hustisya sa kasong ito. Hindi lang ang ina ng bata ang biktima, maging ang batang ito ay biktima sapagkat ang bata ay may karapatan na mabuhay at lumaki sa piling ng kanyang tunay na ina at hindi ng ibang tao. Habang ang ikanyang ina ay nabubuhay at may kakayanan na alagaan siya. Paano ibibiyahe ang bata, Carmen? Aeroplano po. Aeroplano, bukas. Kapag hindi na ihatid bukas ang bata, sa susunod na araw, asunto sa piskalya ang diretso para maisampa ang isang napakabigat na kaso, kidnapping and failure to return a minor. Tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Aimee Cruz, nagrireklamo versus Carmen Sase, inireklamo. Ang kaso, kidnapping and failure to return a minor. Kasunduan, kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapan ang mga sumusunod at napagkasunduan. Una, si Carmen Sase ay nangangakong ibabalik ang anak ni Aimee Cruz sa kanya bukas na bukas din, sapagkat nalalaman niya na maaari siyang makasuhan ng isang capital offense na kidnapping and failure to return a minor. Ikalawa, na si Aimee Cruz naman ay nangangakong tutuparin ang kanyang tungkulin at obligasyon sa kanyang anak at lubos niyang aalagaan ang kanyang anak. Ikatlo, si Aimee Cruz ay nangangako rin, papayagan mo na madalaw ang anak mo ni Carmen sapagkat nauunawaan mo na napamahal din sa kanya ang bata. So sa hindi pagtupad sa kasunduang ito ay nangangahulugan na may kasong pwedeng isampa sa hukuman laban sa panig na lalabag sa probisyon nito. Handa na ang inyong kasunduan. Yay! Finally, masosoli na si baby sa kanyang tunay na mami. Pero sandali lang, baka naman mamaya ako lang ang masaya dito eh. Pag-reactin nga natin ang ating mga kapatid dito. Mami, anong reaction mo? Dapat lang talaga nasa tunay na magulang yung bata. Siyempre. Okay, dito naman tayo sa mga naka-red. Mami! Para po sa akin, dapat lang po isoli na ni Carmen sa tunay na magulang yung bata at ipakilala niya na mabuti sa kay Aimee na siya talaga ang tunay na ina. Very well said. Candidate number 2. Kayo po. Tama lamang na mapunta kay Aimee yung bata kasi nga siya tunay na ina kahit sabihin natin napamahal din kay Carmen yun. Hindi naman ipinagkakait ni Aimee na makita pa niya yung bata. Kaya tama lang na mapapunta sa tunay na ina. Kayo po, Mami? Nararapat lang na ibalik niya sa tunay na ina yung bata. Kasi in the first place, alam niya na inilagak lang siya ng panandalian. At saka hindi niya dapat inuwi ng probinsya yon. At dapat maramdaman niya rin kung gaano kahirap mawalay sa isang tunay na anak. Yehey! At dahil nga, finally, isosoli na si baby kay Mami Aimee. Sana lang talaga wish ko, no? Maging happily ever after ang ending ng kanilang story.
Parang curious tuloy ako kung ano nga ba ang ending nito. Para sa kaalaman ng lahat, hindi masasabing may abandonment sa panig nitong si Aimee sa kanyang anak. Dahil masasabi lamang na ang isang bata ay abandoned child kung ang batang ito ay sa loob ng 3 buwan na continuous ay hindi na binalikan ng kanyang ina. Kaya nakita ko ang intensyon itong si Aimee na hindi pa rin niya pinoforgo at hindi niya pinamimigay ang kanyang bata. Nandun pa rin sa kanya ang damdamin na balikan ang batang ito. Naunawaan mo, Carmen? Taas mo ang kamay mo. May papangako mo ba? Naalagaan mo ang batang ito kapag nakuha mo na? Pinapangako ko po, alagaan ko po yung anak ko. Kapag pinabayaan mo muli ang batang ito, makakasuhan ka ng abandonment of minor. May pagkakulong pa rin yan. Sang-ayon sa ating Kodigo Penal. Sana maging aral sa ito. Ang isang babae, ang isang lalaki, walang karapatang mag-anak kung hindi kayang alagaan ang anak na ito. Nakalulungkot sa ating lipunan, marami hanggang ngayon nagpaparami ng supling. Pero nasaan ang kanilang mga supling? Nagugutom, napapariwara, hindi nakapag-aaral, kung saan-saan iniiwan. Kaya aral ito sa karamihan. Walang karapatan ang sinuman na magparami ng anak kung hindi naman aalagaan ang mga anak na ito. Kaya lagi nating tatandaan. Pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating meeting.